Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay opisyal nang nagtapos ang season ng youngest team sa playoffs, ang number 1 seed OKC Thunder. Napakasakit nga ng talo na ito para sa OKC dahil hawak na nila ang malaking lamang. Majority of the game ay hawak nila ang lamang. Binigay din nga ni Shai Gilgeous-Alexander ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtala siya ng 36 points, 8 assists, 2 blocks and 0 turnovers at napakatindi nga niyan mga kaibigan lalo na't elimination game ito. Kasama nga dyan ng ilang clutch baskets to control the Mavs run. Ganun pa man ay siya din nga ang naging dahilan ng kanilang talo dahil instead of just contesting the shot and making it difficult para kay PJ Washington, he went for the block na naging sanhin ng foul at ng game-winning free throws si Washington. Sa post-game interview ay nirecognize naman ni SGA ang kanyang pagkakamali. Hindi niya nga daw dapat finaul si PJ Washington at hindi niya nga daw kayang panoorin ang replay ng pagkaka-foul niya dito. Ganun nga kasakit para kay SGA ang pagpalpak niya sa final play na yon. Subalit things are looking bright nga para sa OKC. Napag-usapan nga natin na sila ang youngest team sa NBA playoffs and second youngest team sa buong NBA. Muntik pa nga nila may pwersa ang Dallas Mavericks sa Game 7 habang ang kanilang starting 5 ay may average age lamang na 22.5 years old. Ang OKC as a franchise ay nasa perfect spot. Meron kang 25-year-old MVP caliber player na pinatunayan ang kanyang sarili bilang isang elite playoff performer. Meron silang young talents, meron silang mga trade assets kung gusto man nga nila na kumuha ng veteran player na makakatulong sa kanila moving forward. At meron din silang first round draft picks hanggang sa taon na 2029. They can develop this or again use it sa isang trade to bring in another star. Kaya naman asahan na hindi lang ngayon, bagkus pati na din sa mga susunod na taon ay mananatiling contenders ang OKC Thunder. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jamal Murray. Napag-usapan nga natin na hindi natin nakikita ang nakasanayan natin na playoff version ni Jamal Murray sa series na ito laban sa Minnesota Timberwolves. Siya ay nagtatala lamang ng 15.6 points, 4.2 rebounds at 4.6 assists per game on 38% shooting sa field and 26% sa 3 points sa series na ito, including ang 3 of 18 shooting noong Game 2 at 4 of 18 shooting last game. Posibleng apektado siya ng kanyang calf injury, ngunit mostly nga ay ang depensa ni Edwards, McDaniels at Alexander Walker ang dahilan dito. Kanina nga ay naganap ang media day para sa Game 7 matchup nila ng Timberwolves kung saan binanggit ni Coach Michael Malone na mukhang gutom nga daw si Jamal Murray. Tila ba hindi nga daw ito kumain ng 2 araw? Hopefully nga daw ay madala niya ang gutom na ito bukas. Sana nga daw ay hindi ito kumain hanggang bukas sa 6 PM which is ang simula ng game locally sa Denver, Colorado. So makikita nga natin kung magkakaroon ba ng pagbabago sa performance si Jamal Murray sa Game 7. Makikita nga natin kung babawi siya at kung mapapanood na natin ang Jamal Murray na nakasanayan natin noon sa NBA bubble, sa last year's playoffs at sa first round laban sa Lakers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?